Mayong adlaw kaninyang tanan. Ngayong araw na to ay bibigay ulit ako ng update dito sa pinapagawa nating mga halaman. Tinagtatanim namin ng mga halaman. So medyo mahaba tong video na to. Giatay na to. 9 minutes and 50 seconds. So mahaba-haba tong voice over na to. Bahala na kung aabot ako sa hanggang dulo. So ito, pupuntahan natin yung mga pinalipat ko mga halaman kasi nga kagabi ay namili kami ng mga halaman. Ay kahapon pala galing po yan sa Davao yung iba. Tapos pinagtatanim namin. Tapos hindi na namin na video kasi umuulan. Tapos kailangan na po natin talagang itanim kasi nga maulan siya, so mas maganda magtanim paggabi tapos maulan kasi para hindi mamatay. So ngayon tinatanggal ko po yung mga sanga ng mga talisay na kung saan hindi na siya kailangan kasi masyado na siyang mababa, tapos tatama doon sa mga bougainvillea na pinagtatanim namin. Ang tawag po dyan ay pruning. Tawag bakot? Comment down sa mga agriculturists dyan. Pruning po ang tawag yata dyan. Tinanggal yung mga branches of science. I mean, branches of plants na hindi na kailangan. At ito yung mga bougainvillea na yan. Tinanggal ko siya kasi nakailang lipat na yan. Siguro panglima na tong lipat na to. So kawawa talaga mga bougainvillea. At kung nakikita nyo, dalawa lang po yung kulay, pink at saka yellow. Yan po yung bulaklak nila na lumabas kasi doon po sila nakalagay sa may kanal na kung saan masyadong matubig at basa yung mga lupa. So hindi po siya talaga namulaklak kasi based sa mga nakikita kong research, based sa mga nakikita kong mga videos sa mga reels and TikTok, meron po silang mga gumagawa ng mga bonsai at mga bougainvillea ng mga plants. Wala po masyadong tubig at hindi masyadong dinidiligan, ay inuuhaw talaga nila ang kanilang mga bougainvillea para pag diniligan nila ay kusa po itong mamumulaklak ng marami. So nilipat ko siya kasi masyadong basa yung pinagtaniman nila at nilipat ko dyan sa may bandang area na dry. Ito nga po pala yung mga pinagtatanim namin kagabi. Ayan, nilipat ko siya yung mga iba kasi natanim na po sila tapos medyo hindi na sila magkapantay-pantay. So tinanggal ko po yung mga kalachuchi na maliit na yan. Hindi ko alam kung anong tawag ng kalachuchi na yan, basta kulay pink po yung color niyang bulaklak niya. Ayan, salamat ka pala sa nagbibideo sa akin na si Jefford, at ililibot ko po kayo sa ating farm kung saan natin pinagtatanim at pinaglalagay yung ating mga halaman na binili namin sa may Buda sa Davao City. At kung sa party na yan nakikita kayo maraming mga halaman, ang gaganda nga, di ba? So pinaglilipat ko ba yan yung iba? Ayan po yung iba mga nilipat ko. Ayan, ang tawag niyan Eugenia yatag nawag niyan, yung mga tinitrim para magbilog-bilog or hindi ko alam kung yung mga ma-design siya. At nakikita nyo may mga color na mga yellow and orange na mga flowers, diba? Mga burikat po yan sila. Hindi ko alam kung Vietnam rose ba yan. So yan yung mga pinanim namin ng mga nilipat namin. Ito medyo nag-dry siya, nangulubot at medyo namatay talaga siya, pero hindi ko alam kung tutubo pa siya at makaka-recover. So more on pinaglilipat po namin yun doon. Tapos nagdamo din kami, kung nakikita nyo medyo nabungkal-bungkal yung mga lupa kasi yan po, nagtanim kami ng mga Carabao grass at mga mga Bermuda grass dyan. So yung iba tumubo yung mga damo, so tinanggal natin. At itong banda na to, dito po nakatanim ang ating yung ating bougainvillea na kung saan dyan sa may bakod naman sa likuran ko, dyan po yung kanal, ang irrigation po ng palayan. So laging basa at nakikita nyo naman masyadong maputik or basa yung lupa dyan banda. So hindi talaga daw pwede yung bougainvillea dyan kasi hindi pwedeng pangbasa ang bougainvillea. So ito naman ay ang mahogany tree na kung saan ililipat ulit natin yan siya kasi hindi siya bagay dyan at hindi naman ako nagtanim niyan, pinatanim ko lang siya. Sabi ko itanim sa may edge ng ating lupa, pero nilagay niya dyan banda sa may hindi masyadong edge. So ililipat ko siya doon, iusog ko siya doon may bandang kawayan dahil hanggang dyan lang po yung lupa natin. So dyan naman banda ay medyo may lalim po dyan, nakabungkal po yan sila dati, malalim po yan dyan. So yung inapakapakan ko, lalagyan ko rin siya ng mga lupa at nakita niyo mga bitbit ang mga kutsilyo. May bitbit ang kutsilyo kasi pinagtitrim ako din ng mga halaman. At dito naman yung mga pine trees na nilagay ko dito. Ayan, sana lumaki na yan siya. So, comment down kung ano dapat ni aabono dyan o fertilizer na ilalagay. Nakahilera po dyan yung mga pine trees at nilagay din natin mga African talisay. Kung nakikita nyo yung nakapalibutan ng bulaklak, meron po siyang African talisay na nakahilera. So maganda na yun siya pag lumaki na yan dyan. Ayan o. Ayan, African talisay yan dyan. Tapos may mga orange and yellow na mga, hindi ko alam tawag ng burikat ba yun or ano basta. Tapos syempre pag dumaan tayo sa CR, nilinisan ko rin dyan banda kasi para naman kahit papano ay kaaya-aya naman ang ating CR. Yan talaga ang lagi kong chine-check talaga. Nililinis ko lagi din kasi marami pong buhangin dyan. So siguro pag naging Carabao grass na yung lahat dyan, hindi na masyadong maputik at mabuhangin dahil may mga damo na. So ayan, puntahan natin ang kanilang pinananim kung talagang tapos na ang kanilang pananim. After nating pananim dyan, ano natin siya, didiligan naman natin yan sila dyan. Ayan na siya, ang aming bonfire. Yung bonfire na yan, maglalagay tayo ng mga upuan dito sa gilid. Tapos dyan magbo-bonfire. Pero
wala pong nagbo-bonfire kasi ginagawa pong basurahan yan. So dyan po pag nilagay na yung mga basura, sinisiyandihan na lang namin. Pero pag mayroong gusto mag-bonfire, bino-bonfire po namin at may mga kahoy naman tayo dyan na panggatong na pwedeng bonfire sa bilog na yan. So hindi pa puno yung mga Carabao grass niya. So pag napuno yung mga Carabao grass dyan, green grass na yan siya dyan. So mas maganda na tingnan. Ayan, o diba? Nakita niyo naman kung paano ako mag-asikaso. Ayan po ay mga pinsan ko po, magkapatid po yung dalawa na kagrin, si Jan at si Loloy. Sa si Lingling naman ay anak na aming kapitbahay naman. So meron pa dyan yung ang kapatid ko, sila po ang mga maintenance ko dyan. Tapos may mga babae din po nagtatrabaho sa kantin at may linis at tagalaba ng ating mga bedsheet sa may houses. Ayan po sila ang aking mga trabahante na kung saan salamat sa panonood ninyo kasi po nasasahuran ko po sila. Meron din tagabantay ng tindahan. Yan kasama ni Mama. Ayan. So iba yung tagalaba. So ayan. Hands on talaga ako sa pag-ayos dito guys. So tinanggalan ko rin yung yung isang talisay natin dyan, tinanggalan ko rin ng ating mga sanga-sanga na hindi na kailangan para ma-focus ang kanyang nutrients doon sa bagong tubo ng mga sanga pataas. Diba? So ay nakatayo lang ako dyan, mukha na akong tanga, diba? Actually hindi ko alam kung video na to, si G4 nag-video na to, so hindi ko alam binibidyohan niya ako. So ngayon mag-i-edit ako dito. Nahirapan na tuloy ko kasi dami-dami pala nito. So hindi ko na alam anong gagawin ko. Sabi ko sa kanya, i-video mo lang ako tapos i-edit ko. Ang problema, ayan na. Nagtanim pala ako diyan ng mga aratilis. Ayan para ayan, sabi ko para maging malilim diyan. O ayan no na sabi ko yung mga bakod ay medyo huyang-huyang na siya, parang nabulok. Hindi naman nabulok, parang nasasandalan yata siya kaya natutumba yan siya guys. Kaya nainis talaga ako. Ayan no. So ayun, pupuntahan naman natin doon. After pala niyan, bumalik pala ako kasi pinutol ko pala yung ating sanga ng mga talisay. Pruning din ang tawag dyan. Puputulin natin siya kasi masyado siyang nasa mababa. So kailangan para hindi na masayang yung kanyang mga nutrients, kailangan umakyat dun sa mga kailanganin sa may taas na mga ayan, yan sa taas bandel, mga bagong tubo. Tapos after niya, nagdilig na rin ako ng ating mga bagong pananim na bougainvillea. Diligan muna natin siya kasi bagong tanim po yan siya. Pero after 1 week, hindi na po yan siya masyadong didiligan para kahit papano. Ayun ko, hindi ko totoo ba nakita ko na kailangan uhawin daw yung bougainvillea para mamulaklak siya. Ewan ko, basta didiligan ko pa rin siya lagi pero hindi masyadong basa para hindi daw mabulok ang kanyang mga punuan. Ano ka na mga anong puno ba yan? Ayun, basta yung mga stem niya. Wow. Ayun, maganda pa naman itong mga mga bougainvillea na to kasi mga variegated yung iba dyan guys. O diba? Ito naman yung African talisay na variety pero siya, ibang klase. So kakalipat lang siya dyan. Tapos ito naman yung mga tinitrim-trim natin ng mga halaman. Ayan, comment down kung anong halaman yung tinitrim, diba? Tapos maganda siya. Tapos ginagawang bilog-bilog, Christmas tree, iba-ibang mga design. Ayan, hindi ko alam mga tawag niyan. So puntahan natin yung iba. Ayan, mga bago ko rin ng mga dyan, mga lipat-lipat dyan. Ayan yung mga plants na talaga namang masabi ko talaga na ang ganda, sayang. So may mga bagong lipat dyan ng mga pine tree, ganyan. Tapos mayroong mga iba-ibang mga colors. Tapos ito naman yung mga ginagawang parang aso-aso, ganyan, kabayo. Yan, tapos yung mga pula na yan guys, sad to say talaga. Ayan mga pusa, kit-kit ng ating mga pusa. Ay, ming-ming. O, diba? Yung mga pula na yan guys, sobrang sayang talaga kasi sobrang lalaki ng mga bulaklak niya. Para sa chicharong bulaklak pag natuyo. Yung bulaklak niya sobrang laki niya guys, tapos natutumba na siya, sobrang bigat kasi niya. So tinatali-tali ko siya, tinali namin yung buong tapos tingnan nyo, namamatay na siya. I-clearing na po namin siya guys, linisin namin siya. Ayun, para siyang chicharong bulaklak ko. Grabe yung ganda ng bulaklak na yan, pero alam nyo kahit gaano kaganda, nabubulok din talaga hanggang sa dulo. So dapat di porket maganda tayo ay magyabang tayo. Kagaya niyan, ang ganda-ganda po niya yan. Very deceiving, sobrang ganda. Pero mabubulok ka rin guys. So tinali-tali naman siya para hindi siya matumba. Ayan po. Kung nakikita nyo, may mga tali po siya. Tapos kung nakikita nyo, meron na po mga bulok dyan. Medyo nag-dry na po siya kasi tumatanda na po yung mga halaman. At buti na lang, madali lang po siyang tumubo. Madali lang magpatubo nan guys. Matatanggal lang yung mga bilog-bilog niya, mga buto-buto niyan. Tapos tutubo ulit siya. Tapos para pag natanggal yung iba, may mga bagong tubo naman. Tapos dito pinalinis ko na rin kay J4 yung ating pinagtaniman ng mga bougainvillea. Pinatanggal ko na rin yung mga damo kasi dyan natin ilagay yung stage. Tapos tinanggalan yung mga lupa, pinatambak ko dyan sa may gilid ng kanal para maging patag yan dyan. Tapos para maging kaaya-aya tingnan. So see you in my next video. Thank you so much for watching. Kakapoy boy.